Bago natin umpisahan ang aking kwento, nais ko munang hingiin ang inyong like sa video na ito at sa mga baguhan na nakikinig sa aking kwento. Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa bagong video na aking i-upload. At sa nais na makinig pa ng iba kong kwento, please visit to my other YouTube channel at ilalagay ko ang link sa comment section. Maraming salamat po at simulan na po natin ang aking kwento. Napasulyap si Martin sa kanyang pinsan at halos takasan siya ng sarili niyang kaluluwa nang makita niya ang kalunos-lunos na sinapit ni Lara. Walang tigil pa rin si Lara sa pagpunit ng sariling balat nito sa katawan. At anumang sandali ay maaaring makikita na ang mga buto ng dalaga. Kung sakaling patuloy pa rin ang gagawin nitong pagpunit ng sariling balat. At sa bawat kalamnang natatanggal sa katawan ni Lara ay nagpapakawala siya ng nakakapanindig balahibo na pag-atungal. Hindi naman maiwasan ng lahat ang hindi mag-alala ng sobra sa naging kalagayan ni Lara. Dahil ni minsan, hindi pa sila nakakasaksi ng ganong uri ng pangyayari. Hindi nagtagal ay agad namang napahanda sa pag-atake si Luis nang makita niyang papasugod na ang matandang babae. Agara naman niya itong hinarap at walang takot na nakipagbuno rito. At walang pag-aalinlangang sinalag ang mapaminsalang pag-atake nito. Nang makita ni Martin ang kalagayan ng kapatid na naging dihado na sa labanan, agad naman siyang sumugod sa matandang babae. At walang takot na pinagtulungan ni Martin at Luis ang matandang babae upang mapigilan ito at hindi tuluyang makalapit sa kinaruruunan ni Lara. Panay na ang ginagawang pagsisigaw ng matandang babae. Galit na galit itong nakipagtagisan ng lakas kina Martin at Luis. Kahit nakaramdam na ng pagkasukol ang magkapatid sa matandang kasalukuyan nilang kinakaharap, ay hindi pa rin nagpatinag ang dalawa at nagpatuloy lang sila sa pakikipagpalitan ng mga pag-atake rito. Ganoon na lang ang pagkabigla ni Luis nang makita niyang nagpakawala ng isang mabilis at napakalakas na pagsipa ang matandang babae. At sapul ito sa dibdib ni Martin at naging dahilan upang tumilapon ang kanyang kapatid sa di kalayuan. At nakasubsob ang mukha ni Martin sa lupa nang bumagsak ito. Ramdam ni Martin ang pinsalang natamo, ngunit hindi pa rin siya nagpatinag. Panay ang pag-ubo ni Martin kasabay ang pagbulwak ng sariwang dugo sa kanyang bibig, habang marahang gumagapang sa lupa. Habang pinagmamasdan ni Luis ang kanyang kapatid na gumagapang at pilit na tumayo upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa matandang nagbigay ng malubhang pinsala dito. Kahit anong pagnanais na tulungan ni Luis si Martin upang makatayo at mailayo sa lugar ng digmaan, ay hindi niya magawa dahil nasisiguro niyang kapag malingat lang siya ng isang segundo sa matanda, ay nasisiguro niyang pagsisisihan niya ito sa tanang buhay niya. Ang pagkakamali na iyon kung sakali man. Nakahinga ng maluwag si Luis nang makita niya ang kanyang mga pinsan na sina Ariel at Arnel na agkarang lumapit sa kinaruruunan niya upang mabigyan siya ng karampatang tulong. Mabilis namang kinaharap ng tatlo ang matandang babae na halos hindi na makilala dahil sa napakahabang buhok nitong nakalugay
at natatakpan na ang buong mukha nito. At hindi rin nagtagal ay humahangos namang lumapit sina Rafael, Julian at Dave sa kinaroroonan ni Lara. Habang mababaka sa mga mukha nito ang pag-aalala sa kanilang pamangkin nang makita nila ang kalagayan ni Lara. Habang sina Janice, Melanie at Jovi naman ay nagmamadaling nilapitan si Martin at tinutulungang makatayo. Kahit pinagtulungan na nina Ariel, Arnel, Luis at ng 3 pang magkapatid na Gregorio, ang matandang babae ay sadyang napakaliksi ng pagkilos nito. At hindi man lang nila kayang mabigyan ng isang malubhang pinsala ang kanilang kalaban na tanging buhok lang ang ginagawang sandata, at sa bawat hibla ng buhok ng matandang babae, pakiwari ni na Arnel ay may dala itong napakamakamandag na lason na siyang nasisiguro nilang lahat na kapag matamaan sila nito ay paniguradong segundo na lang ang kanilang bibilangin sa mga nalalabi nilang buhay. Habang abala ang lahat sa pagkikipagdigma, umiiyak namang pinagmamasdan ni Leo si Lara na abala sa pagpupunit ng mga balat nito sa buong katawan niya. Kitang-kita ni Leo ang pangingisay ni Lara habang pagulong-gulong ito sa lupa at umiiyak. Ang paningin ni Leo sa buong katawan ni Lara na wala ng balat ay parang mas naging makunat pa ito, at ang labis pa na ipinagtataka ni Leo nang makita niya ang nag-uusliang 5 buntot sa may bandang likuran ni Lara. Natataranta naman si Leo nang marinig niya ang lalaking nagsalita sa bandang likuran niya. Agad niya itong nilingon at pinagmasdan. Ni hindi man lang siya nagawang tapunan ng tingin ng nilalang na nagsalita, at ang mga mata nito ay tanging nakatuon lamang kay Lara habang nilalagpasan siya nito. Tingnan mo nga naman, isang abuwak na siyang mababang uri ng aswang, ang kasintahan ng isang napakagandang dilag. Hindi siya ang nararapat sa iyong magandang dilag dahil isa lamang siyang mababang uri ng aswang. Nagsalubong ang kilay ni Lara habang nilingon ang lalaking nagsalita sa kanyang likuran. Tiningnan ito ni Lara mula ulo hanggang paa at agad na dumura sa lupa. Tingnan mo nga naman ang isang aswang na sobrang taas ang tingin sa kanyang sarili. At sino ang mas nababagay sa akin? Ikaw? Huwag mong sabihin na nangangarap kang gising nilalang. Ang aswang na katulad mo ay walang pinagkaiba sa isang langaw. Nakatungtong ka lang sa isang kalabaw. Akala mo na ay isa ka na ring kalabaw. Itatak mo sa iyong alimpatakan, mababang nilalang. Isa ka rin sa mga sunod-sunuran sa pinunong pinaglilingkuran niyo ngayon. Kaya huwag kang umasta na kalibil mo ang kasintahan ko. Mahabang wika ni Lara sa lalaking kanyang kaharap na halatang galit na galit sa ginawa ni Lara na pang-iinsulto rito. Nang lilisik ang mga mata nitong sumugod papalapit kay Lara habang panay ang pagwika nito ng, Hindi kami mga utusan ng aming abuelo. Isa ako sa mga apo ng inakala mong mahinang angkan ng mga aswang. panay ang ginawang paghalakhak ni Lara habang iniiwasan ang mga pinapakawalang pag-atake ng lalaking kaharap niya. Iyan lang ba ang kaya mong gawin? Kung
sumayabang kang isa ka sa mga apo ng pinunong sinasabi mong pinakamalakas na nilalang na siyang pinakapinuno ng mga aswang na kasalukuyan naming kinakaharap. Nais kong malaman mo na kahit ang mga pamangkin kong 7 taong gulang pa lamang ay kaya kang paslangin ng walang kahirap-hirap nilalang. Pang-iinsultong wika ni Lara sa lalaking kanyang kaharap. Nang marinig ng nilalang ang mga pinagsasabi ni Lara, ay hindi naman ito nagawang pigilan ang galit na kanyang nararamdaman ukol sa dalaga. Agad itong sumugod kay Lara nang walang pagdadalawang isip. Napangiti naman si Lara nang makita niya ang binatang nagwawala na sa galit. Pinagmasdan ni Lara ang bawat galaw ng kalaban at napamangha siya sa ipinapakitang gilas ng binata. Napakabilis nitong gumalaw. Kung isa lang ordinaryong aswang si Lara, malamang ay hindi niya magawang masundan ang bawat galaw na ginagawa nito. Nagkukunyari siya na hindi niya nagawang masundan ang bawat pag-ataking ginagawa ng nilalang. Napangisi si Lara nang kitang-kita niya ang bawat galaw nito patungo sa kanyang kinatatayuan. Iglap lang ay nagawa ng mapuluputan ng kanyang buntot ang isang paa nito. Agad namang sinasamantala ni Lara ang pagkakataon. Marahas niyang itinaas ang binata, dahilan upang magsisigaw ito sa galit. Napangising pinagmasdan ni Lara ang lalaki nang mapansin niyang gagawa ito ng isang pag-atake. Agad niyang inihampas ang lalaki sa lupa ng paulit-ulit. Humahalakhak si Lara habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga tiyuhin at kapatid. Habang walang awa pa ring, paulit-ulit na inihampas ang lalaki sa lupa. Nang mapansin ni na Arnel ang paglapit ni Lara sa kanilang kinatatayuan, bahagya siyang napaatras at nasindak sa naging hitsura ng kanyang kapatid. Ang buong katawan ni Lara ay walang balat at tanging mga kalamnan lang nito ang makikita. At sa bawat paghakbang ni Lara ay namamatay naman ang damong naaapakan nito. At ang mukha ni Lara ay halos lamunin na ng malaking bunganga nito na abot hanggang tenga. Meron itong 4 na sungay sa ulo at ang bawat sungay ay naglalabas ng napakaitim na usok. At ang mga usok na iyon, kapag bumagsak sa lupa, ay naguhugis demonyo na nagngangalit. Kitang-kita ng lahat ang 5 buntot ni Lara na sobrang itim at tila ba may sarili pa itong buhay. Napadako naman ang paningin ng mga Gregorio sa lalaking naging bihag ni Lara nang marinig nila itong nagsisigaw. Napalunok ng sariling laway si Luis nang makita niya ang brutal na pagpaslang ni Lara sa lalaki gamit ang 5 nitong buntot. Iglap lang nang makita niya ang kalaban nitong bumagsak sa lupa habang umuusok. Sa ginawang pagpaslang ni Lara sa lalaking naging bihag niya, ay siya namang hindi ikinatuwa ng matandang babae. Galit na galit itong sinugod si Lara at walang pakundangan na nagpakawala ng mga pag-atake. At sa bawat pag-ataking ginagawa ng matanda kay Lara ay labis naman siyang nasisiyahan. Hindi man lang siya makitaan na maging seryoso sa kinakaharap na duelo. Nagpakawala ng pag-atake ang matanda gamit ang napakahaba nitong buhok. Walang kaabog-abog na sinalag ni Lara ang buhok ng matanda at walang pag-atubiling. Pinutol niya ang buhok ng matanda
gamit ang pinakadulo ng kanyang buntot. Hindi naman mapigilan ng matanda ang magsusumigaw dahil sa sakit na kanyang naramdaman dulot ng pagputol ni Lara sa kanyang buhok. Napangisi si Lara nang makita niya ang naging kalagayan ng matanda. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lara at agad niyang sinugod ang matanda at nagpakawala ng hindi mabilang na pag-atake gamit lamang ang kanyang buntot. Sumipol si Lara ng 3 beses pagkatapos niyang magpakawala ng hindi mabilang na pag-atake sa kanyang katunggali. Dahilan upang lumapit ang mga usok na kanina pang nakasunod sa kanya at naghugis upuan ang napakaitim na usok. Pasalampak na umupo si Lara sa usok habang nakangising itinuro ang matandang hindi na nagawa pang gumalaw sa kinatatayuan nito. Umihip si Lara sa hangin patungo sa kinatatayuan ng matanda. Halos pigil hininga naman ang lahat nang nakasaksi kung paanong naging putol-putol ang katawan ng matanda nang bumagsak ito sa lupa at iglap lang ang dumaan ay naging abo na siya namang tinangay ng hangin. Nang maramdaman ng puwersa ng mga kalaban ang pagkasawi ng matandang babae, malalakas ang ginawa nitong pag-aalulong at mararamdaman mo sa mga alulong ng mga kalaban ang pagdadalamhati. Napatayo si Lara sa kanyang kinauupuan at mabilis siyang tumakbo sa kumpulan ng mga kalaban. Nais ng dalaga na patayin ang lahat ng naroong kalaban habang nagdadalamhati pa ang mga ito. Hindi na mabilang ang mga napaslang na mga kalaban ni Lara. Nakangising na nakbo habang ngumunguya siya ng isang buong katawan ng kalaban. Naidura ni Lara ang natirang katawan na kanyang kinakain nang makita niya ang isang dambuhalang ibon na lumapag sa kanyang harapan. Nanilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya habang unti-unting nagpapalit anyo. Ay nako, bakit ngayon ka lang dumating? Tingnan mo ang iyong mga kasamahan. Halos maubos ko na. Meron ngang mga natira, ngunit naghihingalo na ang mga ito. Hindi na magawa pang sumagot ng kalaban sa mga naging pahayag ni Lara. Mabilis itong sumugod sa kinaroroonan ni Lara nang matapos nang makapagpalit ng anyo ang nilalang. Napangisi si Lara nang makita niya ang wangis ng kanyang kalaban. Pinagmasdan niya itong maigi mula ulo hanggang paa. Manghang-mangha si Lara nang masilayan niya ang balat ng nilalang na merong mga kaliskis na napakakintab at matalas, at ang mukha ng nilalang ay meron itong nag-iisang mata sa pinakagitna ng mukha nito. Kitang-kita ni Lara ang mga kaliskis na pinapakawalan ng nilalang. Hindi mabilang ni Lara ang mga kaliskis na nagsipagliparan patungo sa kanya sa dami ng bilang nito. Sa gulat ni Lara, agad naman niyang ikinumpas ang kanyang 2 kamay at iglap lang ay binalot ang kanyang buong katawan ng napakaitim na uso. Habang naglalaban ang dalawa, hindi naman magawang makagalaw ni Ariel habang pinagmamasdan ang kanyang mahal na kapatid. Natatakot siya para sa kaligtasan nito. Pigil hiningang tiningnan ni Ariel ang kapatid na walang kahirap-hirap na sinalag ang mga kaliskis na pinapakawala ng kalaban. Tumalbog lang ang mga kaliskis sa usok na bumabalot sa buong katawan ni Lara. Rinig na rinig ng lahat
ang malakas na pag-ungol ng kalaban ni Lara na parabang meron itong iniindang malubhang karamdaman. Napatingin si Lara sa kanyang kalaban nang marinig niya ang malakas na pag-atungal ng kanyang kaharap. Kitang-kita ng dalawang mata ni Lara ang paglaki ng katawan nito at nadagdagan ng halos 3 bilang ang kaliskis sa katawan ng kalaban niya. At hindi rin maipagkaila na mas lumaki ang mga kaliskis at pakiwari ni Lara. Sobrang talas ng mga kaliskis na iyon. Agad namang inihanda ni Lara ang kanyang sarili. Naglalakad paikot ang nilalang sa kinatatayuan ni Lara habang panay ang ginagawang pag-ungol nito. Agad namang napahanda ang buong panig ni Lara nang meron silang narinig na malalakas na pagbagsak sa lupa. Napalingon si Luis sa kinaroroonan ng mga ingay at ganun na lang ang kanyang pagkabigla nang makita niya ang mga ibon na paisa-isang bumabagsak sa lupa. At kapag nakalapag na sa lupa ang mga nililang, mabilisang nagpapalit-anyo ang mga ibon na sa unang tingin ay isang simpleng ibon lang ang mga ito na lumilipad sa himpapawid. Samantala, napasigaw naman si Kate sa kinaroroonan ng kanyang 2 kapatid dahil ramdam niya ang pagkawasak ng pananggalang na pinapakalat nilang magkakapatid sa buong paligid. Mahal kong mga kapatid, magsipaghanda kayo at dublihin ang bisa na papakawala na pananggalang at tigal po sa mga kalaban dahil naramdaman ko na hindi pangkaraniwang ang mga kalaban na sumusugod ngayon. Ang lahat ay nagsipaghanda sa kanilang kinaroroonan dahil anumang sandali ay susugod na ang mga kalabang nagsipaglapag. Rinig na rinig ng lahat ang mga putok ng baril at sa bawat pagputok ay may bumabagsak na kalaban at agad itong tinutupok ng nagngangalit na apoy. Samantala, ang 3 magkakapatid na Di Aziz ay hindi maipagkaila ang takot na nararamdaman sa kanilang mga katawan dahil alam nilang hindi basta-basta ang mga aswang na kanilang kakaharapin. Habang ang magkambal na sina Ariel at Arnel naman ay nais nang lapitan si Lara upang mabigyan nila ito ng karampatang tulong. Ngunit sa bawat pagtatangka nilang lumapit sa kapatid nila ay merong humaharang sa kanilang dalawa at nakikipagtagisan ng karunungan at lakas. Walang habas namang kumitil ng buhay ng mga kalaban ang magkakapatid na Gregorio. Nakisabay na rin si Leo at Luis sa pag-atake. Habang nakikipaglaban si Leo ay hindi niya pa rin tinantanan ng tingin ang babaeng kanyang pinakamamahal. Ayaw niyang mawaglit ng kahit 1 minuto sa kanyang paningin si Lara. Nais niyang makita na ligtas ito palagi. Habang nakangisi ang lalaking uwak kay Lara, ay matiin siyang nag-iisip ng kung ano ang kahinaan ng lalaking uwak. Hindi rin siya maaaring magpadalos-dalos sa pag-atake dahil nasisiguro niyang meron pa itong mga tinatagong lihim sa pag-atake. Nais ni Lara na makita ang buong potensyal ng kalaban sa pagkikipagdigma. Bakit napatunganga ka riyan? Huwag mong sabihin natatakot kang sumugod sa akin. Tama lang, Iha. Nakatakutan mo ako dahil anumang maling galaw mo ay maaari mong ikamatay. Kawawang nilalang, huwag ka munang maging sakim
at mag-isip ng pagdiwang na panalo na ang iyong pangkat nilalang. Nagawa ko ngang paslangin ang mga pinadala ng iyong pinuno ng walang kahirap-hirap. Ikaw pa kaya? Nakita ni Lara ang namuong galit sa mukha ng lalaking uwak. Mabilis itong nagpakawala ng hindi mabilang na mga kaliskis. Mabilis na ikinumpas ni Lara ang kanyang kamay at iglap lang ay nasalag na ng itim na usok ang pinapakawalang mga kaliskis ng kanyang kalaban. Habang binabalot ng maitim na usok ang buong katawan ng dalaga, mabilis siyang tumalon at hindi ito napansin ng lalaking uwak. At iyon ang pagkakataon na inatake ni Lara ang lalaking uwak gamit ang kanyang buntot. Marahas na ibinaon ni Lara ang kanyang buntot sa likuran ng lalaking uwak. Naghuhumiyaw naman ang nilalang nang maramdaman nito ang pagbaon ng napakatalas na buntot ni Lara sa kanyang katawan. Nagawang maputol ng lalaking uwak ang buntot ni Lara na siyang naging dahilan upang maghuhumiyaw siya sa sakit at sa galit ni Lara sa lalaking uwak. Agad niyang isinaksak ang isa pa niyang buntot dahilan upang makaramdam ng takot ang kalaban ni Lara. Kahit nasasaktan si Lara sa pagkaputol ng kanyang buntot, nasisiyahan naman siyang makita ang madaling pagtubo ng naputol na buntot at naging dalawa pa ito. Dahil sa pagkaabala ni Lara sa pagmamasid sa buntot niya, ay siya namang sinasamantala ng lalaking uwak. Mabilisan ang ginawa nitong pagpapakawala ng mga kaliskis at ang lahat ay tumama sa katawan ng dalaga. Dahilan ng pagsusumigaw nito ng ubod lakas dahil sa sakit na tagos hanggang buto. Lara, hayaan mo ako ang mangibabaw sa iyong katawang lupa upang matupok ng aking nagliliyab na dugo ang mga kaliskis na pinapakawala ng kalaban na siyang unti-unti nang bumabaon sa iyong kalamnan. Kapag hindi natin maagapan ang ganitong sitwasyon, magdudulot ito ng malaking pinsala sa iyong katawan. Mabilis namang pumikit si Lara upang bigyan daan ang kanyang gabay na pangibabawan ang kanyang katawan. Pakiramdam ni Lara ng mga oras na iyon ay para na siyang nakikipaghabulan kay kamatayan. Noon pa lang nakaramdam ng kaginhawaan si Lara nang si Damog na ang may kontrol sa kanyang katawan. Napangisi naman ang nilalang habang tinitigan si Lara na bahagyang huminto sa pagsisigaw habang nakapikit ang mga mata ng dalaga. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo, Iha? Ni hindi man lang ako nagawang pagpawisan at Napahinto sa pagsasalita ang lalaking uwak nang makita nitong umuusok ang mga sugat sa katawan ng dalaga. Nanlalaki ang mga matang tinitingnan ng nilalang ang paisa-isang pagbagsak sa lupa ng mga kaliskis na pinapakawalan niya kanina. Hindi lubos makapaniwala ang nilalang sa kanyang nakikita dahil nasisiguro ng nilalang na hindi na makakaligtas ang kung sino mang malalapatan ng mga kaliskis niya na punong-puno ng lason. Kapag bumaon na sa katawan ng kanyang katunggali dahil unti-unting maninigas ang dugo na kung sino man ang malapatan ng kanyang kaliskis. At ito ang naging dahilan ng kanilang agarang kamatayan. Ngunit hindi ang uri ng dalagang kaharap niya ang madaling mapatumba.
Kitang-kita ni Lara ang mukha ng kanyang kalaban na nahintakutan ito sa mga inaasal niya. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig ng aking kwento. This is Miss Koey, ang inyong narrator. Bye-bye!